Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, bago natin simulan ang finale ng kwento ni Bella, nais ko munang mag-hi and hello sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga suking tagapakinig. Hi ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Thank you very much for always supporting and always listening to our channel. Maraming salamat. Kay Chrisette Gilion, maraming thank you. Kay Lina Ladeza, Susan Boribor, maraming salamat sa iyo. Marlene Polidario, Gimaras Girl, thank you very much. Hazel Grace Milarpes, thank you. Ayun, shout out na kita ha. Irving David, maraming salamat. Yuki Eviel, thank you so much sa pakikinig. Princesita Meralies, long time no hear from you, Princesita. Kay LV Lapot, kay Neriza Cuezo, Aksa Heliana, Angelina Kapungkol, maraming thank you. Baby Jane Atayde. Hello din kay Linda Abenales, maraming salamat Ma'am Linda. Eileen Ersando, thank you so much sa pakikinig. Kay Gail Easy, kay Marilyn Castillo, maraming salamat. Florang 5205. Hi din ako kay Elizabeth, maraming salamat kay Alcura Ukit. Hello din kay Sally Buma, Rosana Crisostomo, Chazi Chai, hello sa'yo, Edita Satorno, maraming salamat. Merly Labong, Yap Mulad Smith, Demetrio Jr. Cabales, or Demetrio J.R. Cabales, hello sa'yo. Bell Yu, maraming salamat. Hi din ako sa hindi ko mabasang character. Ewan ko kung ano po ito, Korean ba ito? Hi kay Merlina Humawan, Jeanette Mariano, maraming thank you. Miriam Gutierrez, maraming salamat. PD Gea Acosta. Hello rin kay Sharon Oreta from Hong Kong. Thank you so much sa inyong lahat. Wag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na atin pong tapusin ang kwento ni Becca dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi ko akalain, Mama Mia, na ang bata palang si Rara ang siyang mag-uugnay sa aming dalawang muli ni Bogart. Akala ko nga nung una ay mapaninindigan ko na ayoko na kay Bogart. Ayoko nang magkipagbalikan sa kanya. Kahit na alam ko naman sa sarili kong mahal ko siya, ay hindi talaga maalis-alis noon ang feeling na niloko niya ako. Pero nang dahil sa bata, nakita ko kung gaano siya kaapektado. At na-realize ko na hindi lang pala dapat sa akin umiikot ang mundo. Hindi lang dapat sa sakit na naramdaman ko. At hindi pwedeng habang buhay akong hahawak sa sakit na yon dahil patuloy lang din akong masasaktan. Nakita ko naman na nagsisisi na talaga si Bogart. Nakita ko naman na hindi niya talaga sinasadya yung saktan ako. Kaya naman pinatawad ko na siya. All is well na between sa aming dalawa ni Bogart. Nung malapit na akong manganak, ay lagi nang nakikiusap sa akin si Bogart na mag-leave na raw ako sa trabaho ko. Kasi nga, manganganak na ako. Ang gusto ko kasi noon, Mama Mia, ay sa exact week na kung kailan ang due ko, saka ako magli-leave. Bakit nag-aalala ka? Nasa harap lang naman ng pinagtatrabahuan ko yung bahay ninyo. In case na sumakit yung tiyan ko, madali mo lang akong mapupuntahan. Ma, wag ka namang ganyan. Wag mong antayin na malapit ka ng mga anak kasi kinakabahan ako niyan . Kaya ko pa. Kakayanin ko lahat ng to. Mama Mia, sabi ko kakayanin ko ang lahat. Pero nung nanganak na ako, nasabi ko talaga sa sarili kong ayoko na. Hindi na ako uulit pa na magpabuntis sa kanya dahil hindi talaga madaling manganak. Lahat ng sakit na naramdaman ko nung nanganganak ako ay wala talagang mapagsidlan. Muntik na nga kaming mag-away nung midwife na nag-a-assist sa akin, Mama Mia. Buti na lang at nandun din ang midwife na mama ni Kevin na siyang hands-on coach ko rin habang nanganganak ako. As in, todo assist talaga siya sa akin na akala mo ay anak ng anak niya ang iluluwal ko. At sa wakas ay nailuwal ko na nga ang isang healthy baby girl na manang-mana naman talaga sa ama niya.
Masasabi ko that motherhood journey was not easy. Mama Mia, nung may anak na ako, masasabi ko talaga na napakadakila ng ating mga ina. Napakadakila ng mga naging sakripisyo nila para sa atin. Hindi po madali ang mga anak at lalong hindi madali ang mag-alaga ng anak. Mama Mia, nung time na yun, masasabi ko talaga na yung naging away namin ni Bogart ay nakakontribute siya sa akin. Nakakontribute siya kung bakit nagmamaldita ako. At syempre Mama Mia, nakakontribute siguro siya kung bakit napakaiyakin ng anak namin. Siguro dahil habang pinagbubuntis ko yung anak namin ay umiiyak ako. Kahit na si Rara noon sa tabi ko kapag tulog na ang bata nung nag-aaway pa kami ng papa niya, ay umiiyak talaga ako. Nagigising din ako sa kalaliman ng gabi na umiiyak ako noon kasi naaalala ko at napapanaginipan ko ang ginawa sa akin ni Bogart. Kaya rin siguro nung iluwal ko na ang anak namin ay napakaiyakin nito. So sa mga buntis dyan na nakikinig ngayon, kung kaya nyo naman ay pigilan yung maging iyakin o maging bugnutin dahil pihadong makakaapekto talaga yan sa inyong pinagbubuntis. At makikita nyo na lamang ang epekto niyan kapag nanganak na kayo. Mama Mia, bago umaalis si Bogart papunta sa kanyang mga negosyo ay sinisigurado niyang tapos na lahat ng task sa bahay. Na napaliguan na ang mga bata, tapos na ihatid na sa school si Rara. Minsan nga ay inaantay niya na matapos akong mag-sunbath sa bata para kahit tulog ako ay makakaalis siya ng payapa. Pero 1 month na ang baby ko ay tsaka palang nagbakasyon ang mga magulang ko sa bahay at syempre patuloy sila sa pag-aasikaso ng aming kasal ni Bogart. Yes, Mama Mia, tuloy na tuloy ang kasal namin ni Bogart. Na-move man ito ng 2 beses pero at least natuloy pa rin. Gusto ni Bogart, Mama Mia, na lahat ng mga needs namin sa wedding ay i-order na lang. Samantalang ako ay gusto ko talaga yung may touch of me. Gusto ko ng DIY o do it yourself. Kasi nga kapag guru ka, napakahilig mo talagang DIY sa lahat ng bagay. From invitations to souvenirs to bridesmaids many bouquet, lahat yon ay dini-DIY ko sa tulong ng bunso kong kapatid na si Lilac. On leave din naman ako noon sa trabaho, Mama Mia, kaya yun talaga ang pinagkakaabalahan ko. Bukod syempre sa pag-aalaga ko ng aking newly born. Ang gusto ko kasi, Mama Mia, kapag malapit na ang kasal namin ni Bogart, ay libreng-libre na ako sa lahat. Ibig sabihin, wala na akong stress kasi tapos ko na lahat ng bagay. Konti lang naman ang circle of friends ko. Ang mga BFF ko ay nasa Vietnam naman, kaya ang maid of honor ko ay si Ava. Si Ava ay umuwi galing Vietnam para sa kasal ko. Si Bogart naman, si Kevin ang kanyang best man. Nag-volunteer talaga si Kevin, Mama Mia, na maging best man namin dahil nagustuhan niya rin ang theme ng kasal namin, which is vintage. Napaka-arte naman talaga ni Bogart kasi nakiusap pa siya sa akin na makipag-prenup shoot pa talaga siya. Gusto daw niya talaga na merong mga ganong remembrance, may prenup video at may prenup photos. So dahil marupok naman ako ay pinagbigyan ko na rin siya. Promise. Basta ahead niyong pinagpaplanuhan ang kasal at ang preparations ninyo, pagdating sa buwan kung kailan na kayo ikakasal ay hindi talaga siya stressful. As in, overflowing of support ang naramdaman ko noon at syempre Mama Mia, smooth lang din ang flow ng kasal namin. Maniwala din kayo sa mga pamahiin. Hindi naman dahil tinatakot ko kayo, kundi para na rin mas stress-free ang kasal ninyo, lalo na kapag may mga matatanda sa inyong circle of friends o di kaya sa inyong pamilya.
Kasi kapag hindi nyo pinaniniwalaan o hindi nyo sinusunod ang mga pamahiin nila, marami silang masasabi. Kaya sundin nyo na lang, wala namang mawawala kung inyo itong susundin. Ang tanging pamahiin na hindi ko sinunod, Mama Mia, ay yung napakaaga kong mag-prepare ng mga abubot para sa kasal namin. Sabi kasi nila kapag ganun daw ay parang excited na excited ka raw, kaya ang ending ay baka hindi raw matuloy ang kasal. Well, wala na akong pakialam sa ganung klaseng pamahiin. Kasi naniniwala din naman ako na kung hindi talaga matutuloy ay di hindi talaga. Pero nung nalalapit na ang kasal namin, itong mother-in-law ko ay ayaw na ayaw talaga kaming pinagbabiyahe ni Bogart. Talagang nagagalit siya kapag bumabiyahe kami ng malayo kaya sinunod na lang namin. Doon sa church kung saan ang tito ni na Bogart at Kevin, ang kura paruko, doon kami ikinasal, Mama Mia. Nakakatawa pa dahil during his homily, yung parang nagsitestify siya sa relationship naming dalawa ni Bogart. Siyempre, natawa ang lahat lalo pat inumpisahan niya ito mula pa noon sa relasyon namin ni Kevin. Buti na lang at maayos naman na talaga si Bogart at si Kevin, Mama Mia. Sabi pa ni Father, nako pigilan niyo yung best man ha, kasi baka mamaya tututol yan sa kasal. Nagtawanan ang lahat dahil lahat naman nung invited sa kasal namin ay alam ang buong istorya namin ni Bogart. Sa tinagal-tagal ng relasyon namin ni Bogart with Kevin around, parang naging normal na at very civil na talaga na hindi nagkakasikitan ng loob kapag iniisip namin o binabalikan namin ang nakaraan. Para bang wala na talaga yun sa kanila. At ibinaon na lang sa kahapon at ginagawa na lang source of katatawanan. Nung nagkaanak nga ako, si Kevin pa nga ang unang pumasok sa utak ni Bogart na maging ninong ng anak namin. Buti na lang at siyang nag-open up noon kasi nga naipangako ko na yon kay Kevin nung mga panahon na nag-aaway pa kaming dalawa ni Bogart. Mama Mia, nagpaplano na rin si Bogart na magpatayo ng sarili naming bahay. Kaya lang naawa ako sa kanyang mga magulang kapag iiwanan namin sila dahil ang mga kapatid naman ni Bogart ay may kanya-kanya ng pamilya at may kanya-kanya na ring mga bahay ang mga ito. Kinausap din kami ng kanyang mga kapatid na wag na lang kaming umalis dahil kami na lang daw ang magmamana ng bahay ni na Bogart, total malaki naman yon. Mama Mia, yung lolo ko ay inuuwian ko lang halos linggo-linggo at nandun din naman ang bunso kong kapatid na si Lilac na nagka-college na nung mga panahon na yon. Mama Mia, hindi ko nga pala makakalimutang ikwento sa inyo yung naging encounter namin nung asawa ni Kevin. Yes, matapos ang lahat ng gulo ay nagkaroon din ng pagkakataon na magkausap kaming dalawa. Actually, Mama Mia, hindi na talaga umuuwi ang asawa ni Kevin sa bahay ng parents ni Kevin after nung nag-file kaming dalawa ni Bogart ng restraining order sa kanya. At meron na ring ibang girlfriend si Kevin. Alam kong mali, Mama Mia, mali na nakikipag-girlfriend siya dahil kasal pa naman siya. Alam mo ba na ang girlfriend ni Kevin, Mama Mia, ay isang principal sa isang pribadong paaralan. Noong una ay tutol na tutol talaga ang mga magulang ni Kevin dahil kahit naman galit ang mga ito sa kanyang asawa ay alam pa rin ng mga ito na may asawa si Kevin. Ako naman ay pinapayuhan ko rin si Kevin na ayusin niya muna ang kanilang kasal ng asawa niya. Dahil kahit anumang mangyari, kapag kasal pa siya, ay kabit pa ring matatawag yung girlfriend niya. Hindi namin siya kinukonsente, Mama Mia, dahil alam naming mali ang ginagawa niya. Pero kahit ano pa mang sabi namin sa kanya, hindi mo na talaga siya mapipilit kung ano ang gusto ng isang tao. Knowing din kung paano ang ugali ng asawa ni Kevin, Mama Mia. Yung kanilang anak ay nasa mga magulang ni Kevin
At si Kevin din naman ay hands-on din sa kaniyang anak. Hindi ko alam kung sa puntong yun sino ba ang may mali o sino ba ang mas mali. Dahil alam kong mali silang dalawa eh. Mali yung ugali ng asawa niya, pero mali din na nakikipag-girlfriend sa iba si Kevin knowing na kasal pa po siya. Pero hindi mo rin naman masisisi knowing na ganun ang ugali ng asawa niya. One time, Mama Mia, birthday noon ng anak ni Kevin. So invited kaming lahat ng buong pamilya. Kasi nga, relatives naman sila ni Bogart. Magpinsang buo sila. Kaya pumunta kami doon. Sure ka ma? Okay lang? Sure ka sasama kayong dalawa ni baby? Baka kasi andun yung asawa ni Kevin ma. Alam mo naman, nanay yun ng my birthday. May anak na naman din ako. Siguro, hindi na rin siya magagalit sa akin, di ba? Kasi nakapag-move on ng lahat. Tapos, baka eto na yung time na makapag-usap kaming dalawa. Naka-move on na ako at alam kong malalaman niya yon dahil kasal na tayong dalawa. At least, kung magkita man kaming dalawa, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Dahil alam ko na kahit wala kaming ginagawang masama ni Kevin, yung pagpunta-punta ni Kevin sa bahay ng lolo't lola ko ay hindi pa rin yun maganda sa kanyang pakiramdam. Lalo na ngayon na isa na akong ina at isa na akong asawa kaya naiintindihan ko siya. Tapos, alam ko ang pinagdadaanan niya ngayon na may ibang chick si Kevin. Di ba pinagdaanan ko nga niyan sa inyong dalawang magpinsan? Mama naman eh. Hindi ko naman sinasabing ibalik mo yung kahapon natin. Natawa na lang ako, Mama Mia. Alam mo, Ma, kapag talaga dinala ni Kevin yung chicks niya at yung girlfriend niya dun sa bahay, naku, makakatikim talaga yun. Hindi lang kina tito at tita, kundi maging sa mga magulang ko. At alam kong lalong-lalo sa'yo. At yung babae, makakatikim talaga yun ng tapang nung asawa niya. Hindi naman na siguro niya dadalhin doon ng girlfriend niya, pa. Kasi alam naman niya ang ugali ng asawa niya eh. At isa pa, nangako naman siya sa ating lahat, 'di ba? Na kahit na gano'n ang asawa niya, ay re-respetuhin pa rin niya ang pagiging nanay nito ng kanilang anak. Mama Mia, nandun na kami sa birthday ng anak ni Kevin. Ewan ko rin nitong mga relatives ni na Kevin at Bogart ay napaka-konsentidor nila. Kapag alam nilang dihado ang kanilang kamag-anak, ay talagang nagtutulong-tulong sila at kawawa yung magiging kaaway nung kanilang pamilya. May unity talaga sila at aawayin nila yung umaaway ng isa sa kanilang pamilya, Mama Mia. Nasa iisang barangay lang kaming lahat pero iba-iba naman kami ng zone o ng purok. Pero tuwing may okasyon ay siguradong nagkakatagpo ang lahat. Family of negosyante and mga magsasaka sina Bogart, Mama Mia. Meron silang miller na napakalaki naman talaga at may bodega din sila ng palay. Kung tutuusin, masasabi mong well-off ang pamilya ni na Bogart at Kevin. Yun nga siguro ang dahilan kung bakit wala talagang ginagastusan noon si Kevin kaya siya na ang nagpresenta na magpaaral sa akin noon. Pero kahit na ganoon, hindi naman masama ang pag-uugali ng kanilang buong pamilya. Tatanggapin ka naman nila ng buong buo ng walang pag-aalinlangan at walang panghuhusga basta wag mo lang saktan ng kanilang kamag-anak. Hindi rin sila mga mata pobre. In fact, mabilis nga nila kaming natanggap at mabilis nga nila akong niyakap. Masasabi kong ang kanilang angkan ay napakamarunong pagdating sa pagkilatis ng tao. Habang nandun kami at karga-karga ni Bogart ang baby namin, Mama Mia, yung kanilang mga magpipinsan ay kanya-kanya na ng kumpulan. Tapos, kinuha nila mula kay Bogart ang anak ko at pinagpasa-pasahan nila ito ng karga at halik. Habang abala ang lahat sa pagkarga ng anak ko dahil ito ang pinaka-baby doon, ay napansin ko na yung kanyang asawa ni Kevin ay napaka-distant. Halos hindi nila ito kinakausap.
Halos walang pumapansin sa kanya doon kundi ang anak niya lang. Kaya naman Mama Mia, ako na lang ang lumapit sa kanya. Nandun kasi siya sa may mesa kung saan inaayos niya ang souvenirs para sa birthday party ng kaniyang anak. Ako na ang unang lumapit sa kanya dahil kung walang mag-i-initiate ay pihadong hindi kami magkakausap noon. Kumusta? Tanong ko sa kanya. Nung una ay tinitigan niya lang ako. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Okay na, nakabalik na ako sa trabaho. Congrats nga pala sa inyong dalawa ni Bogart at sa baby ninyo. Salamat. Sorry nga pala sa restraining order ha. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya ko. Alam ko naman yon. Alam kong mali ako sa ginawa kong yon. Asawa rin ako. Siguro, maiintindihan mo naman na valid din ang naramdaman ko nung mga panahon na yun, 'di ba? Tanong niya sa akin. Oo naman. Kaya nga nilapitan kita dito para makahingi na rin ako ng tawad sa'yo. At para malaman mo na naiintindihan kita. Pero, alam mo naman 'di ba, hindi natin pwedeng diktahan si Kevin kung ano man ang kanyang gustuhin. Alam mo Becca, dinadahan-dahan ko pang ang pagtanggap sa lahat. Para sa bata, para sa anak namin, kakayanin ko to lahat. Ganun naman talaga ang buhay. Kami nga ni Bogart, dumaan din kami sa napakatinding unos. Akala ko nga, hindi na maisasalba pa ang relasyon namin Pero pinipilit kong kayanin noon para sa mga bata. Pero alam mo, kung bakit ko nakaya ang lahat ng yon? Kasi inuna ko ang sarili ko. Mas pinili ko ang kapayapaan ko. Mas pinili ko na maging mapayapa. And in the end, naging madali na lang sa akin ang pagpili sa pagpapatawad. Pagod na ako, Becca. Pagod na ako sa pagpapasensya at pagod na ako sa paghahabol sa kanya. Naging leksyon na sa akin na dapat wag akong padalos-dalos sa mga desisyon ko. Dahil napakahirap lumabas sa isang relasyon. Lalo na't kasal kaming dalawa. Oo, sawis nga ang kasal namin pero kasal pa rin kami. Sabi niya sa akin. Sige lang, hayaan mo na. Aware din naman ako sa treatment nila sa'yo. Sa ngayon, unahin mo na muna ang sarili mo. At higit sa lahat, kung ganito ang takbo ng relasyon ninyo ni Kevin, bilang isang ina, ang maipapayo ko sa'yo ay huwag kang masyadong paapekto dahil maaapektuhan ang anak ninyo sa sitwasyon ninyong dalawa. Mama Mia, doon ay nakita kong lumambot ang kanyang tingin sa akin. Nakipag-usap na rin naman ako kay Kevin at sa babae niya. Hindi i-give up ni Kevin ang anak ko. Natatakot ako na baka maapektuhan ang mental health ng anak ko knowing na yung anak ko ay mas close kay Kevin at sa kanyang lolo't lola dito. Kaya hindi ko basta-bastang makukuha yung bata. Kaya naman, pinakiusapan ko na lang yung babae ni Kevin na sana tratuhin niya ng tama ang anak ko. Sana ituring niya ito na parang anak din niya dahil sa oras na malaman kong sinasaktan niya ang anak ko, makikipagpatayan talaga ako para sa aking anak. Alam mo, Jonah, I admire you. Ina-admire kita kasi grabe yung pagpapahalaga mo sa anak mo. Bilang isang nanay, naiintindihan kita. Salamat. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang ina ng anak ni Kevin. Alam kong kaya mo siyang ipagtanggol kahit sa anumang unos. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay, Mama Mia, at ewan ko pero bigla siyang napaiyak sa aking ginawa. Salamat, Becca ha. Salamat dahil despite sa lahat ng nangyari ay andito ka pa rin. Nauna ka pa rin kumibo sa akin. Alam mo ba, sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari sa lola mo. Salamat kasi nakita mong deserve ko rin na maging ina sa anak ni Kevin. Walang paglagyan ng pagmamahal ko kay Kevin. Saksi ka sa pakikipagsiksikan ko sa buhay niya para lang makipagsettle ako sa bare minimum niyang pagmamahal. Pero palpak pala yun. Hindi ko pala dapat ginawa yun. Akala ko kasi kapag ginawa ko yun ay magiging masaya ang anak ko kapag buo kaming dalawa ni Kevin.
Jonah, mabuting tao si Kevin. Siguro ang relasyon ninyong dalawa talaga ang may problema, pero kayong dalawa as a person, mabuting mga tao kayo. Kahit sadya lang talagang nakulong kayo sa isang relasyon na toxic, sa isang relasyon na hindi naman pantay ang pagmamahal sa isa't isa. Naiintindihan ko naman na wala talagang relasyon na pantay ang pagmamahalan na naibibigay ng bawat couple. Pero yung sa inyo, hindi talaga maganda kapag pinipilit eh. At isa pa, Jonah, nais ko ring mag-sorry sa'yo. Kasi pakiramdam ko, may contribution din ako kung bakit nangyari sa'yo yan. Kung bakit naging ganyan ka. Kasi nung nalaman kong buntis ka sa anak ni Kevin, ako ang nag-push sa kanya para pakasalan ka. Ako ang nag-push sa kanya para panindigan kayong dalawa ng anak niya. Siguro dun ako mali. Kasi dapat hindi ko siya pinilit na magpakasal sa'yo. No, wag kang mag-sorry sa akin, Becca. Alam mo ba? Alam ko naman talaga na hindi sa akin ang puso niya. Pero isa na lang ang pinagpapasalamat ko ngayon. Dahil alam kong ako pa rin ang legal niyang asawa. Oo, masakit na legal nga ako pero hindi naman ako ang kasama niya. Pero alam mo ba? Naisip ko na dapat yun ang parusa ni Kevin. Wala siyang kawala dito sa akin. Wala siyang kalayaan sa pagmamahal ko. Nagsakripisyo ako sa kanya ng ilang taon tapos siya basta-basta na lang na magiging malaya na magmahal ng iba. Dapat lang sa kanya yan na hindi nila magawang maikasal sa isa't isa. Jonah, naiintindihan ko ang point mo dahil alam kong nasasaktan ka ngayon. Pero gaya ng sabi ko sa iyo kanina, sana pagdating ng panahon ay piliin mo rin ang sarili mo. Piliin mong palayain ang sarili mo sa sinasabi mong maling desisyon nung pinakasalan mo at pinush mo ang sarili mo kay Kevin. At kapag ginawa mo yun, alam ko makakapag-desisyon ka na ng tama. Alam kong makakapag-desisyon ka na ng hindi lang para parusahan si Kevin kundi para palayain na rin ang sarili mo. At para na rin sa kapayapaan ninyong lahat. Ewan ko, Becca, ewan ko kung darating ako dyan. Sa ngayon, ay labis pa rin ako nasasaktan. Magiging honest ako sa'yo ha. Sa ngayon, Becca, gusto kong maramdaman ni Kevin at ng babae niya ang sakit na pinaparanas nila sa akin. Alam ko nasasaktan ka pa ngayon, hindi kita pipiliting magpatawad dahil ako mismo alam ko that healing takes time. Forgiveness also takes time. Alam mo, sa ngayon, mag-focus ka na lang sa kung anong natitirang maganda sa buhay mo. Yung anak mo, yung trabaho mo, yung sarili mo. Pag-igihan mo yan. At kapag nalagpasan mo ang mga pagsubok na to, kung anumang pagsubok na darating pa sa buhay mo, sigurado akong handang-handa mo nang harapin ang mga yon, Jonah. Alam mo, kung alam ko lang na magiging magkaibigan tayo, Becca, kung alam ko lang na naiintindihan mo ko, sana hindi na kita inaway noon. Sorry talaga ha. Dati kasi, nung nalaman kong buntis ako kay Kevin, inisip kong bibigyan ko ng buong pamilya ang anak ko. Galing kasi ako sa isang broken family, Becca, at ayokong maranasan ng anak ko yon. Pero, sa pipilit ko at sa kagustuhan kong maging buo kami ni Kevin at ang pamilya namin para sa aming anak, mas lalo patuloy kaming nasira. Huwag kang mawala ng pag-asa, Jonah. Ipagdasal natin na ibibigay na sa iyo ng Diyos lahat ng hinihingi mo. Na ipagkaloob na niya ang peace of mind, kapayapaan ng puso, at higit sa lahat, mawala na ang sakit na nararamdaman mo. Pero alam mo ba kung ano natutunan ko, Jonah? Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka sa Panginoon. Kahit sa pasakit na binigay niya sa iyo. Dahil ang pasakit na yun ang magiging instrumento kung bakit ka mas magiging matatag. Lalo pa ngayon na pareho tayong ina. Alam nating pareho na kailangan nating maging mas matatag para sa mga anak natin. Etong lahat ng ginagawa mo, isipin mo para sa anak mo to. One day, lalaki yung anak mo at masasabi niya sa'yo at sa sarili niya
na napaka-amazing ng mama ko. Dahil lahat ng sakit na pinagdaanan niya, hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng sakit na pinagdaanan niya ay nalagpasan niya alang-alang sa akin. Alam mo ba na napakatapang mo? Kasi pinayagan mo ang anak mo na lalaki sa side ng papa niya, lalaki sa side ng lolo't lola niya. Alam kong masakit yun sa'yo bilang ina. Pero nakita mong masaya ang anak mo sa piling ng lolo't lola niya at sa papa niya. Kaya naging matapang ka para hayaan ang anak mo doon. At dahil dyan, bilib naman talaga ako sa'yo. Hindi madali sa isang ina na iwan ang anak niya. Pero nagawa mo yun para sa kanyang kaligayahan. Kaya bilib ako sa'yo, Jonah. Hindi ko in-expect, Becca, na ikaw ang mauunang makaintindi sa akin sa pamilyang to. Naiintindihan kita. Naawa nga ako sa iyo eh. Lalo pat narinig ko na ngayon ang side mo. Pero Jonah, magpakatatag ka. Alam kong matatag ka. Congratulate na lang kita in advance dahil alam kong malapit ka na sa halfway ng healing stage mo. The fact pa lang na pumayag kang makipag-girlfriend na sa iba si Kevin at hindi mo sila ginugulo, ang tapang-tapang mo na dun eh. Kaya congratulations. Mama Mia, hindi na nakatiis pa si Jonah at niyakap na nga niya ako. Nung una ay mahihiya pa sana ako dahil aware na ako na may mga matanang nakamasid sa amin. Pero dahil sobra na ang pag-iyak niya, niyakap ko na lang siya pabalik. Mama Mia, alam ko na yung mga inang nakikinig ngayon, naiintindihan din nila si Jonah. Dahil nung naging ina ko, dun ko pa lamang naintindihan kung papaano ipaglaban ng isang nanay ang kaniyang pamilya, ang kaniyang asawa kahit alam niya na nasasaktan siya nito, alang-alang lamang sa kaniyang mga anak. Alam kong naiintindihan niyo ang side ni Jonah. Oo, mali siya kasi toxic siya, pero gano'n naman ata talaga ang halos lahat ng mga babae o kahit siguro lalaki na takot na mawala sa kanya ang kanyang minamahal. Pero sana matutunan din nating lahat na hindi natin maaaring diktahan ng isang tao kung sino ang dapat niyang mahalin. At hindi rin natin madidiktahan ng kapalaran kung sino ang nararapat para sa atin. Pero bilang isang ina, handa din tayong tiisin ang lahat para sa ating mga anak. Mama Mia, naintindihan ko rin na hindi man kami ni Kevin ang meant to be for each other, pero si Kevin pa rin ang naging tulay para makilala at dumating sa buhay ko si Bogart. Ang bloodlines namin ni Kevin na related somehow ay siyang bumuo ng aming identity. It's our personal existence in relationship that refines us at hindi yung ating dugo. Pero syempre, may tulong din ang dugo natin. May tulong din ang pamilya natin for us to be the better version of ourselves always. One random night na nagkakadol kaming dalawa ni Bogart sa veranda, kung saan ay may duyan din kaming nilagay, ay nagka-deep talks kaming dalawa. Alam mo ba ma, proud na proud ako na ikaw ang napangasawa ko kasi napakabait mo. Gustong-gusto ko talaga yung ugali mo na ayaw mong makisawsaw sa mga chismis. Kahit pa nga yung ibang mga tita ko, sinasabi nila na napaka-prangka daw ng bibig mo. Kung anong iniisip mo, sinasabi mo kaagad. Hindi ikaw yung nakikichismis at pinag-uusapan ang iba. Feeling ko naman yun. At isa pa, para sa akin talaga, mas maigi nang pinaprangka mo yung isang tao. Yung sinasabi mo sa kanya ng harapan ba kung anong nararamdaman mo para walang halong plastikan. Salamat nga pala ha. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng second chance. Salamat sa pag-intindi sa akin. Pero ma, hindi mo na ba binubuksan yung messenger natin? Messenger natin, Mama Mia, kasi nga dinilitan niya yung Facebook niya kaya gumawa kami ng isang Facebook para sa aming dalawa.
Siyempre, yung isang Facebook ko na dati pa lang ay personal ko yon para sa trabaho. Hindi pa. Bakit? Anong meron doon? Kasi may nag-chat doon Open mo. Basahin mo. May nag-message request kasi sa akin. Yung mama ni Rara, gusto niyang makita yung bata. Hindi pa ako nag-reply sa kanya dahil gusto kong pag-usapan muna natin to. Alam mo pa, nire-ready ko naman na ang sarili ko na darating talaga tayo sa senaryong ganito. Na magbabalik ang mama ni Rara. Open naman na ako, basta wag niya lang ipilit na kunin yung bata. Ikamamatay ko kapag mawala sa tabi ko si Rara. Anak na ang turing ko sa kanya. Ma, okay lang naman din sa akin pero ayokong ibiyahin ng malayo si Rara, ma. Kung gusto niyang makita ang anak niya, siya yung mag-effort na pumunta dito, sabi ni Bogart. Yan din ang gusto ko pa. At gusto ko rin, ma, na makilala mo siya ng personal. Kaya ayun, Mama Mia, ako ang nag-reply sa biological mother ni Rara. Since Facebook naming dalawa ngayon ni Bogart. Hello, ako yung wife ni Bogart, ma'am. Naiintindihan kita na gusto mong makita ang bata. Pero meron naman na kayong legal na kasunduan ni Bogart tungkol kay Rara, di ba? As a wife, ayoko na mag-travel silang dalawa ng malayo just to meet you. Pwede naman tayong magkita dito sa lugar natin o sa lugar namin in a public place. Message mo lang ako kung kailan. Alam ko, Mama Mia, na nung nabasa yun ng mother ni Rara ay medyo umangal pa siya. Pero wala siyang magagawa May pinirmahan silang dokumento ni Bogart at legal yun, Mama Mia. Legal yun na sinusurrender na niya ang kaniyang marital rights para sa kaniyang anak. Oo, Mama Mia. Bago pa lang napunta kay Bogart ang pangangalaga kay Rara ay pumirma na ang kaniyang ina ng isang kasunduan na hindi na siya makikialam sa bata at sinusurrender na niya ang kaniyang maternal rights para dito. At ang kapalit nun ay binigay ni Bogart ang negosyo niya dun sa kapatid ng nanay ni Rara. Bakit ikaw yung nagdedesisyon? Si Bogs ang gusto kong kausapin. Bakit ikaw yung nagdedesisyon wala ka namang pakialam sa anak ko? Bakit inaangkin mo na ba yung anak ko? Ma'am, alam ko, ikaw yung mama ni Rara, pero ako ang asawa ni Bogart. Kasal kaming dalawa, kaya kahit na anong gawin at desisyong gusto niyang gawin, dapat kinukonsider niya ako since I am his wife. Hindi rin naman siguro yan mahirap intindihin, ma'am, hindi ba? Mama Mia, siguro naggalit si Bogart sa conversation namin ng mother ni Rara dahil natakot ako, Mama Mia, na baka kasi ito na naman ang magdadala ng gulo sa aming tahimik na pamilya. Kaya si Bogart na ang nag-reply. Sel, nanay ka nga ng anak ko. Hindi ko yan ipagkakait sa'yo. Pero meron na akong asawa at kasal kaming dalawa. Magpasalamat ka nga dahil sa tinagal-tagal. Tapos, may pinirmahan ka pa, ipapakita ko pa sa'yo ng personal yung bata. Gusto mo ba pag-usapan natin ulit yung pinirmahan mo sa harap ng judge at sa ating kanya-kanyang mga abogado? Huwag mong awayin ang asawa ko dahil pinaglalaban niya lang ang pagiging mag-asawa naming dalawa. Hindi nagtagal ay pumayag din naman ang biological mother ni Rara sa kondisyon namin. Natakot siguro siya sa mga sinabi ni Bogart sa kanya. Pero in-explain ni Bogart sa kanya ang gustong mangyari ni Bogart. Hinayaan siya ni Bogart na may 3 araw siyang pagbisita kay Rara. Actually, hindi siya matatawag na visit kasi parang meet up po ang mangyayari at hindi doon sa bahay namin kundi sa public place dapat at kasama kaming dalawa ni Bogart. Mama Mia, natatakot din kasi si Bogart na baka kapag hinayaan namin siya at si Rara lang ay baka itakbo niya palayo ang bata. At syempre dapat nagsasabi siya ahead of time kung kailan niya bibisitahin yung bata. Every other month ang inalaw ni Bogart sa kanya, Mama Mia. Kasi nahihirapan siyang mag-visit monthly kasi malayo nga raw ang Bacolod papunta sa amin at magastos sa pamasahe.
Pahabang papalapit ang pagbisita ng biological mother ni Rara, Mama Mia, ay talagang kinondisyon ko muna ang bata. Every night, nag-uusap kaming tatlo kasama si Rara at si Bogart para ipaintindi namin sa kanya ang tungkol sa pagbabalik ng kanyang ina. Di ba anak, naalala mo noon, nung wala pa si baby, nung hindi ka pa nagsuschool kay Teacher Tonette, nung mga time na si Tita Lilac pa ang pumupunta sa house dito ni na lolo mo, tapos yung alive pa ang lola. Di ba wala pa naman ako noon sa buhay mo? At di ba anak, big boy ka na that time? Yes mama, tapos nung nagkita tayo for the first time, nag-help ako sa'yo to plant vegetables eh. Oo. So, big boy ka na ngayon na makipag-meet up kay mama, right? Which means, yung mama mo na nag-grow sa'yo dun sa tummy niya. Unlike kasi kay baby bunso mo, hindi ka nag-grow dito sa tummy ko, baby. May ibang mommy na nag-grow sa'yo sa inside her tummy. Oo po, alam ko po. And tsaka, sabi ni Papa sa akin, she lives far away daw, kaya hindi ko siya nakikita. Kasi, kailangan raw mag-cross pa ng sea, tapos mag-ride pa ng wreck ship para mapuntahan namin siya. Bawal daw kaming mag-ride ng wreck ship, sabi ni Papa, kasi baka kainin daw kami ng shark. Mama Mia, natawa naman talaga ako sa eksplenasyon noon ni Bogart sa anak niya tungkol sa totoong mama nito. Napakabaliw naman talaga nitong asawa ko. Siguro dahil fanatic siya ng One Piece kaya niya sinabi yon. Hindi naman anak, di ba may plane naman? Di ba nag-ride naman tayo ng plane? Yung mama mo, pwede siyang mag-ride ng plane papunta dito. You want to meet your mama next Saturday, anak? Wala man class kapag Saturday, di ba? Nag-ride siya ng plane, mama? Oo, kasi gusto kanyang makita. Gusto niyang makita ang baby peanut niya na noon ay nasa tummy niya lang. Pero ngayon ay big boy na at Kuya Rara na. Pero mama, baka kunin niya ako. Baka dalayin niya ako tapos mag-cross kami ng sea, tapos mag-ride kami ng plane. Ayoko nun. Anak, hindi yan mangyayari. Promise ni mama sa'yo, sasamahan ka namin ng papa mo. Ipoprotect ka namin. Hindi kami papayag na makuha ka niya mula sa amin. Promise, mama? Promise, anak? Kaya yun, Mama Mia, makalipas ang isang linggo, Saturday ay nagkita kami sa isang fast food chain sa loob ng mall sa aming syudad. Si Rara that time ay talagang sumiksik sa likuran ko, Mama Mia, nung nakita niya ang isang babae. Pinakiusapan at kinausap ko siya, Mama Mia. Nak, oh, here's your mother. Here's your other mama. Para naman akong outcast sa sinabi mong other mama, ma'am. Rara, bakit hindi mo ako tinitignan? Ako naman ang nagluwal at nag-iri sa'yo. Hindi ka makakakita kung gaano kaganda ang mundo kung hindi dahil sa akin. Mama Mia, medyo nainis ako sa mga narinig ko mula sa mama ni Rara. Noong tinignan ko ang reaksyon ni Bogart ay talagang nagkasalubong ang kaniyang mga kilay. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo sa tawag ha? Na wala kang ibang sasabihin sa bata? Na walang ibang lalabas na masama dyan sa bibig mo? Kung ganyan naman talaga ang sasabihin mo, edi uuwi na lang kami. Nakita mo na ang bata. Huwag kang mag-alala. Mahal ng asawa ko ang anak ko. Nakakita siya ng isang ina na tunay na nagmamahal sa kanya. Pa, nakikinig si Rara, sabi ko. Agad kong sinaway si Bogart, Mama Mia. Dahil itong si Rara kahit kailanman ay hindi pa niya nasaksihan na nag-away kaming dalawa ni Bogart sa harapan niya. Oo, nakita niya ako noon na umiiyak pero never niyang nakita na nagsigawan kami ni Bogart o hindi kami nagkaintindihan.
Kaya yun, medyo kumalma ang mama ni Rara. Kumain na lang kami para ma-divert ang attention ni Rara. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, parang gusto nang tumayo ni Bogart pero ako na lang talagang nagpipigil sa kanya. Habang sinusubuan ko si Rara ay nakatingin sa amin ang biological mother niya. So doon, nag-umpisa na siya sa kanyang litanya. Yung maliit yung anak, sinong nagbabantay? Mayaya ang bata tuwing umaga. Ay, iba din pag may pera, no? Lalaki ang mga bata na diyaya. Etong anak ko, mayaya ba? 5 years old na, sinusubuan pa. Dito talaga medyo nasagi niya ang ego ko, Mama Mia, dahil naramdaman ko na parang sinasadya niya talaga akong inisin. Tuwing umaga mayaya siya since kaming dalawa ni Bogart ay parehong may trabaho sa umaga. Teacher ako tapos si Bogart ay may negosyo. Sa gabi kaming dalawa na ang nag-aalaga sa mga anak namin. Actually, independent na ito si Rara mula nung nagkaroon siya ng kapatid. Talagang naglalambing lang siya ngayon. At alam mo ba kung bakit, ma'am? Since last week, ine-explain ko na sa kanya na gusto mong makipagkita sa kanya. Pero alam mo ba yung worries ng bata? Natatakot siya na baka kunin mo siya. Ayaw niya. Pero kinukonvince ko siya ng maigi para lang makipagkita sa'yo dahil nanay din ako at naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi kami mayaman. Nagsusumikap lang kaming dalawa ni Bogart na may maibigay kaming magandang bukas para sa mga bata. Siguro naman, naiintindihan din ng mga bata kung bakit pareho kaming nagtatrabaho ni Bogart. Kung bakit sa yaya namin sila iniiwan tuwing umaga. Kasi, alam mo, nahihiya din akong pagbantayin ang mga in-laws ko sa mga batang hindi naman sila ang gumawa since pareho na silang senior citizens. Yes, big help na nandun sila sa bahay para tumingin-tingin sa mga bata at sa mga yaya nito. Sana naintindihan mo yon. Ma, buhay natin to. Huwag kang mag-seek ng validations mula sa kanya. Sabi ni Bogart. Kaya yun, Mama Mia, nainis na nga talaga ako ng tuluyan sa mama ni Rara. Gusto ko na talaga siyang tuluyang patulan, kaya lang iniisip kong nasa tabi ko lang si Rara at ayokong makita ng bata na nagkakaaway kami ng mami niya. Pinipilit ko noong itikom ang bibig ko at pinipilit kong makipag-civil sa kanya. Alam mo, Rara, napakaswerte mo dito kasi nakakapag-Jollibee ka kung kailan mo gusto. Yung mga kapatid mo dun sa Bacolod, hindi nga sila nakakapunta sa syudad eh. Yung pamasahe ko papunta dito, inutang ko pa talaga. Ano? Hindi ka naman inuobliga na pumunta dito. Baka nakalimutan mo. Ikaw yung nagpumilit dati na magkapirmahan tayong dalawa matapos mong matanggap ang 780,000 pesos at ang negosyo na auto shop ko doon, di ba? Bakit kailangan mong mangutang? Eh, stable naman ata ang negosyo. Stable yun nung naiwan ko. Sarado na ang shop. Ibinenta ko na kasi hindi na ito nakakasustain sa dami ng gasto sa tindahan. Pa, wag na nating pag-usapan ng mga finances lalo pat andito si Rara sa harap. At bakit naman hindi? Tanong ng mama ni Rara. Kaartihan lang yan ng bata. Mas mabuti pa hanggat maaga pa, hanggat bata pa, makikita niya na ang mga tunay na problema ng buhay. Kasi kapag ganyan, may spoil yung bata. Tapos, kinukonsinti nyo pa. Sabi ng mama niya. Tapos ka na? Kasi uuwi na kami. Wala kasing mabuting patutunguhan tong usapan natin eh. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Huling beses mo nang makikita ang anak ko. Kahit makipagkasuhan ka pa, sige. Magkita tayo sa korte. Total may pinirmahan ka, di ba? Sa harap pa nga mismo ng judge. Bahala ka dyan na mag-antay kung kailan tatanda si Rara at kung kailan siya maghahanap sa'yo. Makikita mo siya ulit kapag siya na mismo ang naghanap sa'yo. Subukan mo lang na guluhin ang pamilya namin. Siguro kilala mo naman talaga ang totoo kong ugali, di ba?
Hindi ako selfish. Pero alam mo, na kapag kinanti mo na ang pamilya ko, ako na ang makakalaban mo. Tumayo na si Bogart kaya tumayo na lang din ako. Mama Mia, hindi ko na kaya ang ugali ng ina ni Rara. Lalo pa sa pagdala niya sa bata. 5 years old pa lamang ang anak niya pero gusto na niyang i-open up sa mga ganong uri ng bagay. Nagwa-wonder ako kung ganito din ba siya sa iba niyang mga anak. Teka, sandali. Huli na ito. Papayag ako sa gusto niyo. Pero pwede ba? Pakinggan niyo rin ang gusto ko. Ano yun, ma'am? Tanong ko. Halika na, ma. Huwag kang maniwala dyan. Tapos na ang usapang ito, sabi ni Bogart. Hindi talaga siya pinansin ni Bogart, Mama Mia. So sa akin siya nag-focus. Ma'am, pwede bang makiusap ng pera? Kahit pamasahe ko lang pa uwi. Kasi uuwi na ako kung yun ang gusto mo. Grabe ang kapal talaga ng mukha mo. Basta pera na ang pag-uusapan, ano? Sabi ni Bogart. Diyan mo ako nauto dati, di ba? Uulitin ko. Walang nag-obliga sa'yo na pumunta ka dito. Walang namilit sa'yo. Pero para hindi na lumaki pa ang gulo, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay napapansin na kami ng mga tao sa paligid, ay kumuha na lang ako sa wallet ko ng 5,000 pesos. Iniabot ko yun sa kanya at mabilis pa siya sa 4:00 kinuha ang perang yon. Tapos binilang pa niya talaga sa harapan ko para akong may utang sa kanya. Hindi to makakaabot ng Bacolod tong 5,000 na to. Yan lang ang kaya kong maibigay sa'yo. Gaya ng sinabi ng asawa ko, magantay ka kung kailan tumanda na itong anak mo, tapos siya na ang hahanap sa'yo. Kasi yung desisyon na yan, sa kanya na yan at hindi na sa amin. Magantay ka ng ilang taon. Siguro 2 dekada o 1 mahigit. Antayin mo na ang bata na ang hahanap sa'yo. Pero I doubt na makakaantay ka eh. Kasi mas importante sa'yo ang pera kaysa sa anak mo, di ba? Kaya ngayon ako naman ang magbabanta sa'yo. Subukan mo lang naguluhin ang pamilya namin. Dahil dyan mo makikilala kung sino talagang napangasawa ng ex mo. Handa akong makipagpatayan para sa pamilya ko. Salamat sa panahon, ma'am. Alis na kami. Umuwi ako, Mama Mia, at pinatingin ko na lang ng mga video sa cellphone sa backseat si Rara para makapag-focus kaming dalawa noon ni Bogart sa pag-uusap. Pa, ano ba yung babaeng yun? Ganun ba talaga siya? Ganun ba talagang uring tao yun? Akala ko sa mga movies ko lang makikita yung ganong uri ng karakter eh. Yung ganong uring pag-uugali. Alam mo ba pa? Mas mabuti pa yung mama ng anak ni Kevin kaysa sa kanya. Kaya nga eh, basta pera, ganun talagang ugali nun. Dati pera naman lagi ang pinag-aawayan namin. Dati ang dami-dami niyang luho, ma. I-income ako noon. Halos 30% sa luho niya. Tapos 60 to 80%, nakakautang pa talaga ako kaya doon napupunta ang kita ko. Alam mo bang hiningan niya ako ng 1 million pesos tapos papayag siyang sa akin na ang bata? 800 pesos lang ang savings ko noon. Kaya naman, binigay ko yun sa kanya. Nakiusap ako. Kasi nakakahiya naman, 'di ba? Kung humingi ako kina mama ng pandagdag para mabigyan ko siya ng 1 million. Kinuha niya ang lahat-lahat sa akin. Nakiusap nga ako sa kanya na kahit 700,000 lang eh. Pero nalaman niyang 800,000 ang pera ko. So pumayag siya na 780,000 ang mapupunta sa kanya. Yung 20,000, binayad ko sa abogado. Kahit piso, wala nang natira sa akin. Yung pamasahe namin ni Rara pa uwi dito, inutang ko pa sa ate ko. Hindi ko sinabi sa kanya na may problema ako sa pera at kung bakit. Ganun ba? Ang baliw naman pala nung ex mo. Akala ko nag-abroad siya. Akala ko nga eh, kasi yun ang balita ko dati. Pero baka nakauwi na. I-block na natin siya pa. Ayoko sa kanya. Palalakihin natin si Rara na malayo sa kanya para wag mamana ng bata ang kanyang ugali. Promise mo yan sa akin.
Mama Mia, nilambing-lambing ko na lang si Bogart dahil kita ko talaga ang sobrang inis sa kanyang mukha. Tapusin mo yan sa bahay ha, yung paggalik-balik mo sa akin, ma. Baliho ka talaga, Bogart. Tignan mo, tirik na tirik pa ang araw, tanghaling tapat pa. Bakit? Halik lang naman ah. At maniwala ako sa'yo na hanggang halik ka lang. Huy, hindi ka ba makakapag-intay hanggang mag 3 months na? Mula nang ipinanganak ko si Tiara, ha? Mama Mia, contraceptive pills ang gamit kong birth control nung mga panahon na yon. Nag-try kasi ako ng injectable shot, kaya lang hindi bagay sa akin. Kasi may mga tumutubong kung ano-ano sa akin. Kaya naman, nag-opt ako doon sa contraceptive pills. Mama Mia, mabilis na lumipas ang mga buwan. Hanggang sa talagang napatunayan ko na ang buhay sa mundo ay parang dumadaan lamang. Kaya kailangan meron talaga tayong saktong intensyon sa pagpapakabuhay. Dapat marunong din tayong magpasalamat at dapat marunong tayong mag-cherish ng mga moment hanggang nandyan pa dahil napaka-unpredictable din naman talaga ng buhay sa mundo. Hindi ko malilimutan yon. Nagdi-dinner kami nung biglang nag-ring ang cellphone ni Bogart na nasa sala. Kunin mo yun pa, baka importanteng tumatawag sa'yo. Tumayo siya at nung nasa sala na siya ay sumigaw siya kung sino ang tumatawag. Ma, si Tita Ruth to. Mama ni Kevin. Patuloy pa sana kaming lahat sa pagkain kaya lang nakita naming dali-daling tumakbo paakyat ng hagdan itong si Bogart at halos sumisigaw na. Oo ta, sandali lang ha, relax lang kayong lahat dyan, papunta na ako. Kinuha na ba? Ni-rescue na? So kaming lahat ng mga in-laws ko ay kanya-kanya kami ng tayo at sinundan namin siya papunta sa kwarto. Dali-dali siyang nagsuot ng pants at jacket niya. Pa, ano yun? Masamahan mo muna ako. Bilis, magbihis ka. Mag-jacket ka. Si Kevin daw na disgrasya. Nire-revive pa daw. Kaya ayun, dali-dali akong nagbihis at ang mga bata ay iniwan na lang muna namin sa mga in-laws ko. Tumawag kayo ha at mag-update kayo kung anong nangyayari, kung ano ng sitwasyon. Tapos kalma lang kayo sa pagpapatakbo. Bilin sa amin ng papa ni Bogart. Sige na, kalma kayo ha. At magdasal kayo mga anak, sabi din ng mama niya. Nadaanan pa namin ang sasakyan ni Kevin sa National Highway, Mama Mia, at talagang basag na basag ito. Wing van ang kanyang ka-encounter at pauwi na sana siya galing duty nung mawala ng brake ang wing van na kasalubong niya. Tapos umuulan pa nung time na yon, kaya naman medyo slippery din ang daan. Tahimik lamang kami ni Bogart, Mama Mia. Hindi kami nagsasalita at pareho kaming kinakabahan. Kasi nung nakita namin ang banggaan ay alam na naming napakalaki talaga ng damage nun. Pagdating namin sa provincial hospital, since yun ang pinaka-nearest hospital sa incident area, ay yun ang pinagdalhan sa kanya. Agad kaming sinalubong ng papa ni Kevin at Mama Mia. Parang pinagbagsakan kami ng mundo sa narinig naming balita. Nandun kami lahat sa labas ng ER. Hindi na kinaya, Gart. Dead on arrival na siya. Basag ang bungo niya eh. Mama Mia, hindi ko agad nayakap noon si Bogart. Napaluhod kasi siya bigla sa may floor. Nilapitan ko ang mama ni Kevin at niyakap ko siya. Alam ko kung gaano kasakit sa kanya bilang isang ina. Kaming lahat ay kanya-kanya na ng iyak nung time na yon. Ang isa sa mga pinsan nila ang siyang tumulong kay Bogart para mapatayo ito. Ako nun, Mama Mia, halos tumalon-talon na ako dahil hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. Para kasing ang buong katawan ko ay gumaan ng sobra. Nanginginig ako at nanlalamig at the same time. Fresh na fresh pa ang lahat sa akin. Napansin na lang ako ni Bogart, Mama Mia, at lumapit siya sa akin tsaka yumakap. Ma, kontrolin mo sarili mo, ma. Baka kasi mabinat ka niyan eh.
Will to lahat ni Lord, Ma. Sandali lang pa. Napakaliit pa ni Pau Pau, yung anak ni Kevin. Kakausap pa nga nating tatlo nung nakaraang araw eh. Kung alam ko lang na huling araw na niya yun nakasama tayo. Maganon talaga ang buhay. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Naputo lang pag-comfort namin sa isa't isa, Mama Mia, nung dumating ang asawa ni Kevin. Agad itong nagsisisigaw. Naintindihan namin siyang lahat. Alam naming masakit yun para sa kanya. Halos lumuhod na siya sa pintuan ng ER. Pumayag na ako na pakawalan ka. Pero yung pamamaalam mo pala sa akin ay hanggang sa libing na pala yun. Ang unfair mo naman, Kev. Pasigaw na sabi ni Jonah. Pinapasok na kaming lahat sa ER para mag-last glance kami sa katawan ni Kevin bago siya dalhin sa morgue. Nagpahuli kami ni Bogart, Mama Mia, kasi kinontak pa niya lahat ng relatives nila. Kinontak din ang mama at papa ni Bogart. Ma, please na lang po paasikaso sa mga bata ha, kasi baka umagahin na kami dito. Ilang sandali pa ay hindi pa kami pumasok sa loob dahil alam naming nasa loob pa ang iba nilang kamag-anak at ang asawa ni Kevin. Tsaka lang kami pumasok ni Bogart nung lumabas na ang mga magulang ni Kevin. Mama Mia, dali-dali kong inalalaya ng mama ni Kevin dahil parang wala ng lakas ang mga paa niya nung mga panahon na yon. Pagpasok namin ay naabutan namin ang asawa ni Kevin na nakaupo lamang sa upuan na nasa may tagiliran ni Kevin. Hindi ko kinaya, Mama Mia. Napatakbo ako sa patay na katawan ni Kevin. Maraming dugo na nagkalat sa kanyang buong katawan. Kevin, napakadaya mo naman. Nag-uuna ka eh. Sumandal ako sa dibdib niya. Kahit pa marami itong dugo. Siguro yung iba dito masasabing OA ang reaksyon ko, Mama Mia. Pero alam ng asawa ko kung gaano kalaking factor si Kevin sa buhay ko. At kung gaano din sila kalapit ni Bogart sa isa't isa. Si Bogart din naman, Mama Mia, ay tumakbo rin papalapit kay Kevin. Ganun po sila kalapit. Jonah, sorry. Si Kevin pa talaga ang dami-daming mga masasamang tao sa mundo, sabi ko. Napakasakit para sa akin ito, Becca. Maliit pa ang anak namin. Kaya kong mag-isa kasi alam kong nandyan lang siya. Pero nitong wala na si Kevin, hindi ko alam kung paano ko to tatanggapin. Sumunod halos lahat ng mga relatives nila, mga titos and titas, pati mga pinsan. Nasa morgue na si Kevin that time, Mama Mia. Inaantay na lang namin na matapos ang pagpe-prepare sa kanya. Pero walang pagsidlan at walang tigil ang mga luha naming lahat nung time na yon. Pinilit kong itigil ang sarili ko sa pag-iyak kaya lang hindi ko makaya. Yakap-yakap ko pa rin noon si Bogart. Kasi alam ko nung time na yon si Bogart, strength namin ang isa't isa. Ma, baka inaantok ka na ha? O baka gusto mong magkape? Wag na pa, magantay na lang tayo dito. Kinabukasan, Mama Mia, breakfast ay pinauwi na sa wakas si Kevin sa bahay nila for his wake. Since yung ibang mga relatives nila ay napakabilis din na nag-asikaso ng lahat. Sakit, Mama Mia, napakasakit. Every time umuwi si Kevin ay talagang nag-aantay ang kanyang anak sa may gate. Pero nung time na yon ay gulat na gulat ang bata at nagtataka kung bakit nasa loob na ng kabaong ang kaniyang ama. Mama Mia, nung makita ko ang mag-ina ni Kevin na umiiyak ay nasaktan talaga ako ng labis. Nasaktan ako, Mama Mia, hindi dahil sa romantic pa ang feelings ko para kay Kevin. Nasaktan ako bilang isang kaibigan at bilang isang kapatid. Ganun na kasi ang turingan namin ni Kevin, lalo pa nung naging kami na ni Bogart. Pero alam mo ba kung anong nakagaan ng puso namin nung time na yon? Since ang driver ng wing van, Mama Mia, ay buhay, although nasa ospital pa siya at nagre-recover,
ay sinabi ng mga magulang ni Kevin na pinipili nilang patawarin yung driver, Mama Mia. Alam naman nila na aksidente daw ang nangyari. May pamilya din yung driver, Mama Mia. May pamilyang driver kaya kailangan din ito ng kanyang pamilya at mga anak. Sinagot ng insurance nung company ng wing van ang lahat ng gastos mula sa pagkakaospital kay Kevin hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa pag-aayos ng kanyang libing. Mama Mia, may insurance din para sa anak ni Kevin, at aside sa insurance talaga ni Kevin, ay may insurance din para sa bata mula sa kumpanya ng wing van na nakabangga sa kanya. Alam namin na kahit malaking pera yun ay hindi naman mababayaran ng pera ang nawalang buhay. Pero mas pinili pa rin ni na Tita Ruth at Tito Cap na magpatawad. Ayaw nilang ipakulong yung driver, Mama Mia. Dahil kahit makulong daw ito ay hindi naman maibabalik ang buhay ni Kevin. Kung ipapakulong daw nila ito, paano na lang ang mga anak nito? Hindi naman daw nito kasalanan na nawalan ng preno ang kanyang binamanehong wing van. Mama Mia, gumaan ang pakiramdam ko nung nalaman kong napakadaling magpatawad ng mga magulang ni Kevin. Napaiyak talaga yung driver sa harapan nila, pati na rin ang asawa nito, at napaluhod pa sa pasasalamat. Napayakap pa ito sa mga tuhod ni Tita Ruth. Yun ang rason, Mama Mia. Yun ang rason kung bakit parang mas naging mabilis sa amin ang pagtanggap nung pagkawala ni Kevin. Dahil napakababait talaga ng kanyang pamilya. To Kevin, Kev, your kindness, your laughter and love will never be forgotten. Wala ka man ngayon pero yung impact mo sa buhay namin ay nananatili. Maraming salamat. We will cherish the memories that we shared with you. Nasa safe place ka na ngayon kung saan wala ng sakit. Pakihag na lang ako sa lola ko, Kevs. Kasi alam ko nagkita na kayo ngayon eh. Don't worry. Kaming dalawa ni Bogs, hindi namin pababayaan si Pau Pau kahit ano man ang mangyari. To my husband, every moment with you is a gift. Maraming salamat for being my rock, my partner, and my forever papa. You make my life so easy. Ako, si Rara at si Tiara, malaki ang pasasalamat namin dahil sa pagmamahal mo, sa suporta mo at sa encouragement mo. Know that we appreciate you more than words can express. Maraming salamat sa pagpapasensya, sa pagiging mabuting ama at asawa, at sa pagiging hardworking father para masustain lahat ng aming mga pangangailangan. I love you more than coffee and adobo with cheese. You're my forever home and my safe haven. Love, Mama. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Alam kong napakahaba ng naging kwento namin, pero sana ay meron kayong natutunan sa bawat pagsubok na aming pinagdaanan. Kung meron man akong sasabihin sa inyo na sana ay makuha nyo mula sa kwento ko, sana ay makuha nyong magpatawad. Tulad ng ginawa ng mga magulang ni Kevin dun sa driver na nakadisgrasya sa kanya. Sana rin makuha nating magmahal kahit sa dami ng mga kasalanan ng mga tao sa atin sa ating paligid. Tulad ng naging kasalanan ni Bogart sa akin at ni Kevin. At sana din matuto tayong tumanggap na lahat ng nangyayari sa ating buhay, lahat yon ay preparasyon para tayo ay mas magiging matatag. Hanggang dito na lang po at maraming salamat ulit. Becca. After 4 long parts ay natapos na rin natin sa wakas ang kwento ni Becca. Maraming salamat, Becca, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Though hindi ko inaasahan yung ending na mawawala pala si Kevin ng tuluyan. Ako naman. Ang kanyang kwento ay puno ng pagsubok pero puno rin ng pagpapatawad at pagmamahalan. Naway maging leksyon ng kanyang kwento na lahat tayo ay magpakatatag sa bawat hamon na ibinibigay sa atin ng kapalaran.
Maraming salamat ulit, Becca, sa mga nakikinig ngayon. Please, huwag kayong mag-hesitate to like and share this video. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na mag-send ng sarili ninyong kwento dito sa amin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. And huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at mag-click ng notification bell para lagi kayong na-update sa tuwing meron tayong mga bagong videos na inilalabas. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ako, hanggang sa susunod nating kwento. Paalam and enjoy the rest of your day. Babush!